Sabi nga, tanggalin natin lahat ng ating isipin. Amen? Malaya tayo magpupuri, no? Malaya tayong sasamba sa Diyos. Amen? Ayan, praise the Lord, hallelujah. Talaga naman napaka-bless yung araw na ito kasi ang music ministry kanina pa po nasa labas ng kalye. Praise the Lord, talagang pinagpala at kami nag-serve pa po sa English Mass. Ayan. Sabi ni Lord, ang mga sundalong mandrik mong mga awit na Shardia. Ayan, ang kanyang nilalagay upang umawit sa harapan niya. Amen! Yun, praise the Lord. Yeah, may picture. Thank you, David. Yeah, praise the Lord. At ayan, okay na po ba yung ating mga kapatid sa service ministry? Marami po sila, 1,000 po sila, 2,000 po sila. Amen. Yan. Yung mga nais maglingkod sa lahat ng ministry ng gawain ni Yahweh, wag po kayo mag-atubili. Magsabi lang po sa ating core team yan, sa ating council. Amen. Yung gusto mag-music ministry, yan, sila gusto mag-music ministry. Ako lang yung sa service ministry, ayan, sa ating liturgical ministry. Marami tayong ministry sa gawain. Amen! Alam niyo, napakasarap maglingkod kay Yahweh, di ba? Pero kapag naglingkod, it is not a bad process. Sabi nga, lahat tayo naglilingkod, dumadaan tayo kung ano naman ang dinaanan ni Jesus. Amen! Pero sa bandang dulo, tayo napapagtagumpayan. Amen! Sapagkat ang Diyos ang katagumpayan. Amen! Praise the Lord. Ayan. Tayo po ngayon. Ay, nakita ko po yung pangalan ko. Praise the Lord. Ayan. Tayo po ngayon ay dadako sa ating covenant prayer. Ano? At tayo po ay magsitayo na. At tayo sasama ng ating kapatid sa covenant prayer, Sister Roselda Pedrosa. Praise the Lord. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Ngayon mo ang kapalit sa araw-araw at patawaran mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulog sa tukso at adyan kami sa lahat ng masama. Amen. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangat ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muot kang tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anong mga mabigat na salot di ka magdaranas, lulububan niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay matitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasagalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawin bigla ang paglusong pagsapit ng araw. Di sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mga araw kung dumating. Kahit na makuwala sa iyong harapan na 10,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at ang tiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood yung mamamasdan. Yung masasama ay makikita mong pinarulusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsagla, at pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong orin mga paghihirap sa iyong tahanan, susubuhin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad itatayo ka at silang magtataas, nang hindi nasaktan ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mawagsik, di ka maanaw sa mga serpenteng leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikinalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan akong manilahil sa sanluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantipalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng
sila, patatawarin mo sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang kalusayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Banal na Espiritu Santo, purihin ka, manaming Yahweh El Shaddai, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na aming sinasamba sa damang lugar na ito, ang Diyos na kung saan nagbigay sa amin ng buhay na ganap at kasiya-siya. Panginoon Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po unang-una, Panginoon, sa buhay at kalakasan na kaloob po sa amin ngayon, maging sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon Diyos na kataas-taasan, dalangin po namin na kami yung kahabagan, O Diyos, sa aming pagkukulang pagkakasala na hindi po naging kalulugod sa iyo. Dalangin po namin, ibabaan mo, Panginoon, ang iyong awa sa amin, upang sa amin pong pagdarap sa iyo, pananambangan sa iyong banal na trono. Tunay nga may malinis kami puso at buhay may i-offer namin para sa iyo, Panginoon. Panginoon Diyos ng kataas-taasan, inaangkin po namin na iginawad mo na po sa amin ang korona ng kapatawaran upang sa aming pagbibigay papuri sa iyong sama-sama kaming mananambangan sa iyo. Tunay nga na magiging isang mahalimuyak na samiyo sa iyong banal na harapan ang handog naming awitin, Panginoon, mga papuri. O Diyos ng kataas-taasan, dalangin po namin, ibaba mo po ang iyong habang at banal ng Espiritu Santo sa lugar na ito upang sa aming sumama, Panginoon, at sa buong lugar na ito, O Diyos. Maghari ang pag-ibig, pagkakaisa at kapayapaan upang sa aming pananambahan, Panginoon, sama-sama kami makarating sa iyong banal na trono. Ang lahat po ng mga gagamitin mo na kasalukuyang mga sangkap sa pagpupuri sa iyo, ang microphone, sound system, projector, lahat, Panginoon, na mga uupo ng iyong mga attendees ay pagpalain mo, Panginoon. Ang lahat na nakikita namin sa mga silid na ito, gamitin mo, Panginoon, upang sa pagpupuri namin sa iyo, may i-offer din po namin sila, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, buong music na yung mananambahan at pumumuna sa iyong banal na trono, O Diyos. Pagpalain ang lahat ng tatay at gaganap sa iyong banal na gawain, Panginoon. Inaangkin po namin ang gagamitin mo worship leader, Sister Imelda, Panginoon. Basbasan mo po ang kanyang mga labit dila upang sa kanyang pananambahan pagdiin sa aming lakas. Tunay na isama-sama kami makarating sa iyong banal na presensya, Panginoon. I-bless mo rin po ang aming kapatid na hinirang mo, Panginoon. Si Brother Albert Sinaon, O Diyos, with a triple portion of anointing. I-bless mo po siya, Panginoon. I-bless mo po ang kanyang mga labit dila. Ang lahat ng ilalabas sa kanyang mga salita ay pawang mga salita na nagbumula sa iyo, Panginoon. At magamit po namin ito sa aming buhay at para pakikipagkapwa-tao. Lord, gamitin mo ang mga salita mo na iyahayag ngayon na maging tabak sa aming puso. Nawa, O Diyos, ito po'y tumimo sa aming buhay at puso, Panginoon. At inaangkin po namin, Panginoon, na ang lahat ang mga kapatid na wala pa patungo pa lang dito, O Diyos, kung paano mo kami iningatan. Ganon din, Panginoon, ingatan mo sila sa pagpunta sa iyong banal na gawain. At inaangkin na po namin ang 100% tagumpay ng iyong banal na gawain sapagkat ikaw ang Diyos ng katagumpayan. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamainam na papuri, pinakamataas na pagsamba. Sa iyo lamang, Ama, Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Purihin ang Diyos. Yan. Ayan. Praise the Lord. Talaga naman pupuri-piyak ko sa ating boses. Sapagkat ang inyong kapatid ay dumaan po ng magandang pakiramdam nitong 2 araw. At tayo po'y makakaupo na. Ayan. Talaga naman po, kapag ikaw ay may schedule sa gawain, ang kalaban ay naandyan pa ikot-ikot lang. Pero walang nagtatagumpay na mga kalaban sapagkat tayo'y anak ni Yahweh Shaddai. Amen! Ayan! Purihin natin ang ating Diyos. Amen! Diba? Mga kapatid, kapag nandito tayo sa loob, no? Kailangan maging masaya tayo. No? Sabi nga, kung ano man tayo ngayon, ibigay mo ang the best para kay Lord. Kasi hindi natin alam kung anong pwede mangyari bukas, makalawa. Amen! Ayan. At ngayon po ay talaga naman pong pinagpalang araw na ito. Lahat na may pinagpala. Amen? Amen.
Sige, yung mga sagot na anak ni Yahweh Shaddai, lahat may pinagpala. Yan, ay dinideklara talaga ng Amen. Ayan, at ating po tatawagin, may tatawagin ako, ating kapatid. Ayan, ating kapatid, at ngayon po muna ay tatawagin po natin yung bagong pinadala ni Yahweh El Shaddai. Yung bagong attendees, di ba? Ayan. Yung talagang niyakap ni Yahweh papunta sa lugar na ito. Amen. Ayan, ating kapatid, si sister, ayan, sister. Dito po tayo sa unahan. Sister, ano po ang inyong pangalan? Rachel po. Rachel. Rachel, ayan po. Ayan si Sister Rachel. Bago lang po kayo dito. Opo, kasama po ako. Si Sister Daisy. Alam niyo talaga, kailangan tayo bilang mga manggagawa ni Yahweh tayo, akay. Amen? Ano? Kulitin lang natin ang kulitin. No? Kasi anong ngungulit si Lord? Diba? Si Lord naman yun. Ayan. At Sister, gano'ng katagal na po kayo sa iyo? 7 years po. 7 years, Ayan. At kayo po ay pinagpala, tinawag kay ni Yahweh Shaddai dito. Ayan. At hindi po kayo nagkamali ang pinuntahan. Alam niyo na po ba ang gawain ni Yahweh Shaddai? Dati ko lang po siyang narinig El Shaddai, pero di po ko naalala. So ngayon talaga, in His time talaga, sister, talagang tutugon ka kay Yahweh Shaddai. Kapatid, ang gawain ni Yahweh Shaddai ay pinamumunuan ng ating servant leader, Brother Mike C. Velarde. At tayo po ay naaayon at umbrella sa simbahan Katoliko. Kaya po tayo nandito. Hindi po siya ibang religion. Tayo po ay Katoliko at tayo po ay ang ating pong pinaka-head office is sa Manila. Yun po, kung ang gawain po ni El Shaddai ay nasa iba't ibang panig na ng mundo, iba't ibang bansa. So, kaya salamat kay Yahweh El Shaddai at kay Sister Daisy, Sister Daisy, ngiti naman niya. Ayan. So, praise the Lord, Kaya lahat po tayo mag-akay sa gawain ni Yahweh, At kagabi nga, sabi ko nga, nagmimisa dito, nandun ako sa likod, pinipray over ko talaga na yung punong-puno tayo, nakikita ko yung vision, yung gift of vision ni God sa akin, is nakikita ko mapupuno tayo dito. Gagamitin pa natin yung kabilang room. Parang misa kagabi. Amen? Sino naniniwala mangyayari yun? Diba? Lahat tayo, sister, at tumayo po tayo. Panalangin po natin kapatid, si Sister Rachel. Sige po, ito po natin ating kamay sa ating kapatid. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na kataas-taasan. Panginoon, salamat po sa pag-akay mo sa aming kapatid na ito na Sister Rachel. Patungo sa iba na nagawain. O Diyos, dalangin po namin ang kanyang buhay, ang kanyang ikinabubuhay, ang kanyang mga mahal sa buhay. Lord, itumpak mo po siya sa mga naisip niya, Panginoon. Ikaw po manguna sa kanya, i-guide mo po siya at laging tanuran ng iyong mga anghel kahit saan man po siya magpunta. I-bless po ang kanyang mga inisipin, gagawin, nawa, laging po siyang pangunahan sa kanyang mga desisyon, O Diyos. At inaangkin po namin, Panginoon, na patuloy na po namin siya makakasama, nakasama po namin magpupuri sa iyo sa damang lugar na ito ng iyong malalagawaan sa Sharda. Salamat din po sa aming kapatid Sister Daisy na ginamit mo bilang daluyan upang siya ay makarating sa gawain mo rito. Kaya Panginoon, sa iyo po ay binabalik ang lahat ng papuri, pagwala at pagsamba sa ilang Ama, Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen at amen. Maraming salamat po. At ayan po ang paunang regalo sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Amen. Praise the Lord. At tayo po yung mga kaupunang sister. Welcome po, sister. Ayan. Talaga naman si Yahweh El Shaddai, magtatawag ng mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen. At susunod si Sister Rachel na po yung magyayaya. Sa mga ni Yahweh. At sige po, tayo po dadako na sa magpapatotoo ng kanyang biyaya sa Diyos. At tawagin ko po itong ating kapatid na napakasipag. Masipag. Kahit anong sa gawain, masipag talaga, Talagang siya po yung pinagpala, siya po yung may birthday ngayon. Siya po yung may birthday ngayon. Happy birthday po. Tawagin natin, ating kapatid, Brother Angel Yang! Bro! Yan po, ating kapatid. Nag-iyakin po siya,
Magandang hapon po, brother and sister. Ako na papuri pa, salamat sa Panginoon kasi naka-birthday ko hapon. Maraming salamat po sa kanya dahil sa daming duwa ng mga problema at saka sa mga kalusugan. Kapag papalapiya, gabay ko niya protection sa akin at sa aming buong pamilya. Sa magandang trabaho na pinigay niya sa akin. Salamat sa kanya. Praise the Lord, Brother Angel. Talaga pagpalain ka ni Lord. Talaga mahihayin si Brother Angel. No? Mahihayin yan sobra. Praise the Lord. At sino pa po ang magyayabang ng kanyang bagong dating? Oo nga, oo. Si Sister... oo nga, si Nanay Virgie, di ba? Si Nanay Virgie may bagong dating. Oo, siya nga. Nanay Virgie, kayo po pala yung bagong dating. Tawag po kayo ni Yahweh El Shaddai dito. Praise the Lord, palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Praise the Lord! Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa aking kagalingan. Siguro po sa pagbabakasyon ko ng 3 weeks, nasobrahan po ako ng pagod. Kaya po, pagdating dito, sa ospital po ang tuloy ko. Pero sulit naman po yung bakasyon ko dahil nakita-kita kami magkakapatid na matagal ko na silang hindi nakikita. Mga 13 years na. Magmula nung mamatay si nanay, hindi na kami nagkita. Nagkalayo kami namin sama ng loob. At nag-celebrate ulit ako ng birthday sa Pinas. Nagpuntahan sila lahat, nagkita-kita kami. Nawala na po yung mga tampuhan namin. Amen! At huli kami nagkasundo. Salamat sa Diyos ko. Maraming salamat sa kagalingan ko. Thank you, Nanay Virgie. Si Yahweh ang dakilang manggagamot. Amen? He is a great healer. At kung ano man yung sabi nga sa awitin, iwaksi lahat yung sama ng loob, galit, oo, tinanakit. Wala yan sa lugar ni Yahweh El Shaddai. Sa mga anak ni Yahweh El Shaddai, dapat malaya lagi yung puso. Amen? Diba? Okay. Kami po ay nagpapasalamat sa music ministry dahil kami po ay nadagdagan na naman po ng isang kapatid. So, talaga pong si Yahweh El Shaddai nagpo-provide na talagang mga awit. Kaya, kahit yung schedule ng music ministry is napaka-bless. Yan, tawagin po natin si Brother Mike. Yan. Siya po yung bagong member ng music ministry. So, mapagpalang hapon po sa inyo lahat mga kapatid. Uli po ako ay nagkakila. Natutuwaan po sa masabali ko. Dahil po, nung nakarang years po, ay officially po na nagagap ng El Shaddai Church family, God family na maging ulit isang manggagawa ni Yahweh officially. Is ito pong pagtawag ko sa akin ni Yahweh ay matagal-tagal na rin po. Pero sa mga, nandun po yung may mga feelings tayo na parang nagkakaroon ka ng dadalawang isip. Sa mga, for so many reasons. Pero mga nakaraang araw na sabi ko, babalik ka sa gawain, maraming pahiwatig si Yahweh sa iba't ibang paraan. Sa kanta, sa misa, sa mga tao, sa mga kung anong mga nababasa ko na kailangan ko ng umit na magbigay sa kanya, ibalik sa kanya ang lahat ng kanyang mga kabutihan sa akin at sa aking pamilya. Tunay na po na kung ikaw ay patuloy na maglilingkod kay Yahweh, ay patuloy na mararamdaman mo ang kanyang presensya sa buhay at ang kanyang mapagpapala ay patuloy matatanggap sa katilaan kung ito ay ating minsan na nagkakaroon tayo ng mga na hindi natin nasusunod na kanyang kalooban. Ngayon pa nga lang po, nakatanggap na ako ng biyaya. Meron na po ako na...
Glory to Yahweh. Amen. Libre po ito. At nawa po, pagpalayan niyo po ang taong nagbigay nito sa akin. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po sa music ministry, napaka-generous naman. Brad, gulong mo nga sa akin kung sindi na. Praise the Lord talaga. At ayan po, napakasaya maglingkod kay Lord, ano? At napakaganda tingnan kapag kasama-sama tayo nakangiti naglilingkod kay Lord, ano? Ayan, at tayo po itatapos sa mga announcement. Yan. Philcom Day 2024, September 21, 7 p.m. onwards, daan po tayo sa Granada Hall, Ryan Hotel po, dito lang po siya. Yan po. So, San Lorenzo Ruiz Standing Deadline of Submission, September 19, 2024, doon po sa office ni Father, I think from 7 o'clock to 8 o'clock submission. Yung pong standing na kung sino pong makakagawa ng standing ni San Lorenzo Ruiz. Ayan po. At San Lorenzo Ruiz Feast Day, September 28, 2024, Saturday po ito. 8 o'clock po, may Tagalog Mass po tayo para i-celebrate ang Feast Day ni San Lorenzo Ruiz. At tayo po isama-sama umatin ng Mass na po. At tayo po ay magpupuri sa ating San Lorenzo. At ayan po ating mga announcement. At tayo po ngayon, handa na po ba tayo magpuri sa Diyos na buhay? Amen. Yung mga handa na habang tumatayo, pumapalakpak sa Diyos. Amen. Habang pumapalakpak, lumisigaw ng Hallelujah! Amen. Praise the Lord. At tayo po ay pangungunahan sa pagpupulit pananambahan ng ating kapatid, si Sister Imelda, at ang gagamitin ng Diyos na hinirang niya para maghayag ng mabuting balita, the anointed preacher, Brother Albert Senan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen! Hallelujah! Magandang hapon sa lahat! Hindi na ba tayo magpuli at magkanta kay Yahweh El Shaddai? Amen! Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Lord Jesus. Feel this presence of God. Hallelujah! Fill all this place of God with your holy presence of God. Hallelujah! We glorify to you, Lord Jesus. Fall afresh upon your people, Jesus. Hallelujah, we want you. We glorify your name, Jesus. Fall afresh your people. Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Come, Holy Spirit.
Jesus, you brought
Santo. Amen. Amang banal dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan na patuloy mong pinapadama, pinagkakalob sa bawat isa sa amin. Minsan pa sa oras po ito, amin pong pinagkakatiwala sa iyong banal at makapangyarihang pangalan, ang iyong banal na gawain sa oras po ito, sa mga sunod pang sandali. May your Holy Spirit be with us, Panginoon. At dalangin po namin sa pamagitan ng iyong banal na salita na aming pagsasaluhan sa dako pong ito, Panginoon. Ito'y magbigay sa amin ng pag-asa, magbigay sa amin ng kagalingan, magbigay sa amin ng katugunan sa pangalan mo, Jesus. Amin rin pong itinatas, Panginoon, ang bawat isa sa amin na tumugon sa iyong panawagan, Panginoon. May mga mithiin, suliranin, subalit ikaw ang Diyos na may alam ng lahat. Kaya kami nagkakaisa at maniniwala na ngayon pa lang kami iyong pinagpala na. Ngayon pa lang inyong tinugon na ang lahat ng mga kahilingan. Ngayon pa lang tagumpay ang inyong banal na gawain. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng mga anak Diyos, Espiritu Santo, Amen. Tayo ay magpuri sa Panginoon. batiin ko muna kayo ng isang pinagpalang hapon sa bawat isa sa atin. At sa hapon po ito, the gospel of the word, the Lord will be taken from the book of James 2, chapter 14, verse
up to 18. What God is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds, can such faith save them? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of yours says them, "Go in peace, keep warm and will feed," but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, "You have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds." At sa ating pong sariling wika, ang sabi po dito, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, "Patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog," ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, "May pananampalataya ka at may gawa ako." Sagot ko naman, "Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking gawa, ang aking mga gawa, ang aking pananampalataya." Mga kapatid kong minamahal, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoon Jesus Kristo. Tayo po ay muling umawit sa Panginoon. Sabayin natin ang Panginoon. Lord, we glorify your holy name. Lord, we glorify your name. Lord, we glorify your name. We thank you for your goodness, for the message of your
Dahil handa ka na, Dahil handa ka na, iniimbitan kitang maupo na. maupo na. Mga kagandang mga choir, kagwapuhang mga instrumentals, mga choir. Sige po. Ayan. Okay na po ba? Narinig niyo po yung pagbasa, no? Sa sulit ni Santiago, chapter 2, verse 14 up to 18. Ano? At narinig niyo naman ang ibig sabihin natin. Kaya niyo pong sabihin ko sa inyo, ang topic po natin sa hapon po ito, na pahatid ng ating Panginoon ay ang living faith. Ayun, living faith. Ano bang ibig sabihin ng living faith? Buhay na may pananampalataya. Ibig sabihin, kapag ang pananampalataya ay buhay, may ginagawa na. Hindi pa kuya-kuyakoy, hindi lang nakaupo sa isang tabi, bagkos may ginagawa para sa kapurihan, para sa karangalan, at higit sa lahat para sa kariyan ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Ayan. Kasi yung, di ba palagi yung nagtatanong sa inyo na, ba't walang mga upupuli? Ayaw mamati lang, ano? Okay. Who among you here has already faith? Sino po? Salamat sa 5 tumaas. Who among you here has already faith? Ayan. Salamat sa 11. Kami kasama po. Nadagdagan ng isa. How can you say that our faith is really alive? Paano ba natin masasabi ng ating pananampalataya ay talagang buhay? Sister Hilaire. Ang layo ng tingin. Ayun, pag nakasunod sa kalooban ng Diyos. Pero, konting insight lang sa Biblia. May mga tagpo sa Biblia, no? Na maraming gumagaling, maraming pinagaling ang Panginoon dahil, paniniwala, dahil sa pananampalataya. Pero kung titingnan natin, yung pananampalataya, it is just a product of gawa. Titingnan natin. Kahit ka may pananampalataya, gusto mong gumaling. Example, gusto mong gumaling, may pananampalataya ka, given na yun. Pero gusto mong gumaling, pero ayaw mo naman pumunta sa doktor. Nakaupo ka lang. Diba? Gusto mong magkaroon ng trabaho, naniniwala ako, Brad, may daan na ang Panginoon ng trabaho. Ayaw mo naman mag-apply. Diba? Brad, gusto kong magkasasakyan. Naniniwala ako at sumasampalataya sa Diyos. Maibibigay na sakyan ng Panginoon. Ano? Pero hindi mo naman nililinis yung garahe nyo. Diba? Nakukuha niyo yung ibig sabihin? Faith, it is just a product sa mga bagay na nais natin kapag meron tayong ginagawa. Kahit malakas o kahit matatag ang iyong pananampalataya, pero pag wala kang ginagawa, yung faith walang mangyayari. Nakita niyo doon sa ating pagbasa, di ba? May mga nagsasabi na gawa, patay. Di ba? Parang katabi mo, pumisa na ng tulog. Di ba? Ano yung logic po doon? Ibig sabihin, ang faith o pananampalataya mo, halimbawa sa mga bagay na gusto mo, kung wala kang ginagawa, walang katuparan yan. Amen? Amen. Dahil nalalapit na ako. Ang gabi
Nag-4:30 pala tayo, sabi ni Sister Celia kanina. Nagturo. Tingnan niya, ako, nakisa ako dun sa sinabi ni Brother Bon. Yung vision niya, mapupuno. Ano yung paniniwala? Lahat naman tayo agree. Pero paano mag-manifest? Oo, diba? Kailangan gawin. Tingnan mo si Sister Janice. Ano ba yan? Daisy. Sister Daisy, diba? May inakay. Diba? Ganon din. Yung vision natin sa ating buhay, kahit matatag yung pananampalataya, yung faith, pero kapag wala kang ginagawa, walang mangyayari. Kailangan, mayroon kang gawin. Kailangan, mayroon kang gawin sa mga bagay na nais mong makamtan. Sabi nga, ang Panginoon, andyan lang yan. Magdasal ka, maniwala ka, dinigyan ng Panginoon. Pero kung wala ka namang gagawin, di naman siya ibibigay ng Panginoon. Meron pa ditong nag-apply ng trabaho, nakaupo lang sa bahay na hindi nag-apply, pero nakapasok ng trabaho. Wala, di ba? Meron bang nabusog na hindi kumain o nagluto? Lochi. Meron lang yun. Mga kapatid kay Kristo, ha? Hello. Hi. Mga kapatid kay Kristo, kung gusto mong makamtan ang iyong mga pangarap sa buhay, kailangan mayroon kang gawin. Diba? Gusto mong magkaroon ng asawa. Diba? Kailangan mayroon kang gawin. Mag-ayos ng sarili, ano? Diba? Lahat, ganon. Hindi, diba, ganon? Gusto mong mag-asawa pero ayaw mong magpaligaw. Gusto mong mabusok, ayaw mo namang kumain. Hindi ba? Purihin natin ang Panginoon, purihin natin ang Diyos. Ang lakas ng boses ng pangalan ni Sister Sheila. Nagusto ko na. Amen? Kaya nga, kailangan sa isang mananampalataya, sa mga anak ni El Shaddai, dapat hindi lang nakikita yung pananampalataya sa ating buhay, kundi nakikita sa gawa. Diba? Dapat napaka-evident yun sa atin, sa sarili. No? Diba? Kaya nga, tandaan po natin, naalala niyo yung yung kung paano nagsimula yung gawain. Sa Amper, Pilipinas. Nakita niyo kung paano magsakripisyo yung mga tao. Sakripisyo, pananampalataya yun. Ikaw ba naman magdamag, nakababad sa baha, umuulan. Ganun pa man, kahit anong sabihin ng ating punong lingkod, ginagawa nila, di ba? May pinapabaliktad na payo para sa ng biyaya, may ginagawa. Di ba? May mga nagtaas ng passport dahil gustong mag-abroad. Di ba? Nandun yung faith, pero may ginawa. Di ba? May mga tao, may mga kapatid tayong, di ba, dati, walang sasakyan. Naniwala at may ginawa, pero ngayon, may mga sasakyan. Amen. That is living faith. Buhay na pananampalataya. Dahil, may kalakip na gawa. Okay? Narinig na naman, patay ang pananampalataya kapag walang gawa. Kalakip na gawa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin si Yahweh sa Panginoon. Sa hapon pong ito, mayroon pong ipinakita ang Panginoon na 3 A. 3 A's translate our faith into action. 3A. Albert, abogado. Ang gwapo. Abagwapo.
Di ba? 3 A's. Ano ba yung unang A? Acknowledge. Acknowledge. Di ba? Ano sabi sa James 2:15-16? Suppose brother and sister, is without law and daily food of one of your magkaparehas ba tayo? If one of you says them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good it is. Tagalogin natin. English, hindi ka masyadong ka. Sabi doon, halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa iyo? Sa kanya iyon. Mayroon bang maidudulot? Nakita niyo po yung pag-ating pagbasa. Andun yung pray. Andun yung pag-pray doon sa tao. Hindi naman po, well, I'm not condemning. Maganda po yung pray. Pero dapat sensitive din tayo. May mga ginagamit ang Panginoon na lumalapit sa atin. Minsan sa lansangan, minsan sa kapatiran. Yes, mayaman tayo sa pananampalataya. Mayaman tayo sa mga panalangin. Pero may mas malalim pa doon na nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Ano yun? Yung pagtulong. Acknowledgement, open yung ating sarili sa mga bagay na sa ating kapaligiran may mga taong nangangailangan ng tulong. That is living faith. Diba? That is living faith. Kaya lang sabi, acknowledge the needs of others and opportunities God's present us to demonstrate our faith through actions. Yung pag-acknowledge pala sa mga bagay na ating na-encounter, ito pala'y opportunity na ibinibigay sa atin ng Diyos para maipakita, ma-demonstrate natin sa ating mga kapwa yung tunay na pananampalataya. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Ang bilis ng oras, brother. Isa ka lang eh. Bakit hindi natin, bakit hindi natin makita yung mga bagay na nais ipakita ng Diyos sa atin? Anong mga reason? Brad, kasi mainit sa labas, masilaw masyadong araw, hindi ko makita yung tao. Yun ba talaga? Yun ba talaga? Anong mga reason? Yan. Inunahan ako ni sister. Yan. Minsan, dahil sa takot. Takot saan? Takot na kapag tinulungan ko to, baka pagdating ng panahon na akong mailangan, hindi ako tulungan. Diba? Mayroon tayong mga ganong tawag yan. Mga mindset. Natatakot ako, baka pag tinulungan ko to, mas yumaman pa to sa akin. Mindset. Diba? Minsan, hindi natin makita yung taong nangangailangan ng tulong dahil baka mabawasan yung aking yaman. Security. Diba? Ay, naku, mababarihan yung 5,000 dirhams na buo. Hindi na lang ako magbibigay. Security. Kaya tingnan mo sa Biblia, di ba? May isang hangal doon na tinawag ang Panginoon. Ay, papagiba ko yung isang kamalig na ito. Magpapagawa akong mas malaki
at iimbakin ko yung lahat ng maaani ko at ako'y uupo na lang na kagaya ni Sister Ayahay, hindi na ako magugutom. Security. Anong sabi ng Panginoon? Hangal? Paano kung bawiin ko ang buhay mo? Anong ibig sabihin? Mga kapatid, minsan pinaparanas sa atin yung pagpapala ng Diyos para gamitin natin ito sa ating kapwa. Amen. Pinagpapala ka ng Diyos dahil para hindi mo ipagkait yung biyaya na tanggap mo sa Panginoon. Amen. Pinagpapala ka ng Diyos para yung pagpapalang natanggap mo ay maging pagpapala rin sa iyong kapwa. Hindi mo pagdala mo. Tatandaan po natin mga kapatid kay Kristo, tayo'y katiwala lamang ng Panginoon. Lahat ng mayroon tayo, hindi iyo yan. Pinairam lang yan sa iyo eh. Tayo kasi minsan masyadong advance tayo mag-isip. Inaako natin. Bakit ko nasabi? Pag namatay ka, madadala mo. Nandun na yung sinabi ko na yung kwento. Paano kung bawiin niya sa iyo ng Panginoon? Kasi hindi naman talaga tayo. Sa paglikha pa lang, sa paunang paglikha pa lang, ano ang sabi ng Panginoon? Gagawin natin silang katiwala. Ibig sabihin, lahat ng posisyon mo, resources mo, hindi yun yan. Gamitin mo yan para sa tao may kailangan. That is living faith. Amen? Amen. Ano ba? We don't want responsibility. Diba sa pamilya yan? Ayaw ko nang tumulong. Kasi baka mag-responsibilidad ko na yan. Minsan sa parking, mayroon, diba? Ako na-enter ko na yan sa Dubai eh. Sabi ko, matipon ng lalaki. Isa binigyan ko. Dalawa. Una, bulbin, binibenta. Pangalawa, flower. Sabi ko, naku, hindi ako pwede bumili. Kasi wala naman akong alam na okasyon namin mag-asawa. Mamaya, mga pagkamala namin kung kanino bibigay mo yan. Advance lang tayo. Anong ibig sabihin? Una, dalawa, okay lang. Pero, pag pangatlo, papasok na sa isip namin, naku, ito na naman, nagiging responsibilidad ko na, hindi ko na bibigyan. Minsan, yan ang tinatawag na baka nagdi-disguise, in disguise si Lord. Kaya nung maano ko doon nga, baka ginagamit ng Panginoon yung taong ito, pinapalapit sa akin ang taong ito para ma-test kung talagang itong lingkod ko bang ito ay talagang totoong buhay ang kanyang pananampalataya. Minsan ganun tayo, minsan papasok tayo, papasukin ng kaaway yung ating isip. Once is enough, two is too much. Diba? Ibig sabihin, enough. Diba? Naku, ano ibig sabihin? Kaya nabubulag tayo, hindi natin makita yung tao sa ating kapaligiran sapagkat ayaw natin silang maging responsibilidad. Pero anong sabi ng Panginoon? Ano man ang gawin mo sa aking kapwa, sa iyong kapwa, ito'y ginagawa mo sa akin. Amen. Amen. Tumas nga yung kamay na hindi nagbibigay. Amen? Ano pa? We don't want to recognize it. Ayaw natin kilalanin. Ayaw natin. Bakit? Kasi we are in spiritual blindness. Spiritual blindness. Kahit anong gawin sa harapan mo, magtatumbling pa yan, magmamagic pa yan dahil blind ka, hindi mo makikita yan. Pag sinabing spiritual blindness ka, yung pag-ibig ng Diyos wala sa iyo. Amen. Kaya nga, hindi pwedeng magmahal ang isang tao kung hindi siya marunong magbigay. Pero ang isang tao, pwedeng magbigay kahit hindi siya nagmamahal. Nawa niyo ibig sabihin. Kapag ikaw ay nakikita mo sa iyong kapaligiran at nagbibigay ka,
pinapadamo mo sa iyong kapwa yung pag-ibig ng Diyos. That is living faith. Buhay ang iyong pag-ibig. Amen? Pangalawa, ano pang sumunod? Personal experience. Ba't ko tutulungan niya? Nung ako nangangailangan, di ako tinulungan. Ha? Di ba may mga ganyan? Di ko tutulungan niya. Pinahiyapang ako nung humingi ako ng tulong eh. Ba't ko tutulungan niya? Di ba? Ano pa? Emotional numbness. Oh, kaya pag nakakaramdam kayo, nako, magduda na kayo at tanongin yung sarili nyo, tao pa ba ako? Diba? At pipisil-pisilin nyo yung sarili nyo. Tao pa ba ako? Diba? Yan ang mga katangian ng mga taong hindi nakikita yung nais ipakita ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi sa Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Nabanggit ko na kanina. Kaya ka tumutulong, ha? Kaya mo nakikita yung mga bagay sa iyong paligid na nangangailangan ng tulong dahil alam mo na yung ginagawa mo ay ginagawa mo para sa Diyos at hindi para sa tao. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 10:31, whatever you do it for the glory of God. Ito tayo. Kasama ako. Minsan kasi kapag tumutulong tayo, kailangan ma-appreciate tayo. Di ba? Kailangan, pag tumutulong tayo, kailangan. Iba yung approach sa iyo ng tinutulungan mo. Pero mali pala yan. Pinaalala sa atin ni San Pedro, ni Paul, no? Ano sabi? Whatever you do it for the glory of God. Tinulungan mo. In-acknowledge mo yung kanilang pangangailangan. Ma-appreciate ka sa hindi? No problem. Sabi ko sa inyo kanina, ginawa mo yun, hindi para sa Kanya. Ginawa mo yun para sa Diyos. Amen? Kaya mapapalad ang mga taong hindi nag-aatubiling tumulong sa kapwa. Ito yung mga taong aside sa buhay ang kanilang pananampalataya, ito yung punong-puno at nagsisiksik ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang puso. Amen? Amen? Bakit tayo napapagod tumulong sa tao? Bakit? Kasi wala talaga eh. Bakit napapagod tayo? Kasi tinitingnan natin yung pagtulong natin para sa glory ng ating sarili. Kapag inisip mo yung pagtulong mo sa kapwa for the glory of God, mawalan ka man, patuloy ka pa rin tutulong. Bakit? Sa bawat pagtulong na ginagawa mo sa kapwa, ang Diyos ang magpapalit. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Mga kapatid, okay lang po kayo sa ito. Sabi niya, recognize the call to love God and love your neighbors as ourselves. So, ating pagtulong, hindi lang yan dahil sa may pananampalataya. Yun nga sinasabi ko na ginagawa natin yun dahil ito ay isang utos ng Diyos at ito ay pinaparamdam natin sa ating kapwa, yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Acknowledge that faith should result in tangible expression of that faith in our daily lives. Ayan. Bilisan ko na, no? Kasi malapit na. Pangalawa, align. Align. Kapag isang guhit,
ay hindi diretso, ang tawag mo? Balik ko. Sa English, disalign. Pag disalign, may problema. Kagaya ng ating buhay. Kapag ang ating buhay ay hindi naka-align sa kalooban ng Panginoon, hindi mo makikita sa iyong paligid ang mga taong nangangailangan ng pag-ibig at pagmamahal at tulong. Amen? Sabi sa James 2:18, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Biglang nagkaroon ng hamunan, ano? Minsan kasi, ang batayan ng isang mananampalataya buhat sa ating gawa. Pero, mas maganda yung sinabi sa huli. Ipakita mo sa akin yung pananampalataya mong gawa, pero ipakikita ko sa pamamagitan ng gawa, ito'y bunga ng aking pananampalataya. Ibig sabihin, kapag gumagawa ka pala ng magandang bagay sa iyong kapwa, bunga ito ng buhay mong pananampalataya sa Diyos. Amen? Tulog na po ba kayo? Kala ko tulog na kayo eh. Sabi, align our beliefs with our action. Let our conduct be in harmony. In harmony. In harmony with the truth we profess. Minsan kasi, yung ating action ay hiwalay sa kung ano ang katotohanan. Di ba? Minsan, kailangan ihanay ang ating mga paniniwala sa ating kilos o gawa. Minsan kasi, yung ating paniniwala ay hindi hiwalay sa ating mga gawa. Diba? Halimbawa, examples that we align our beliefs with our action, ano yan? We believe in the value of honesty. Naniniwala tayo ang kahalagahan ng isang katapatan. Tanungin ko po kayo, tapat po ba kayo sa inyong mga iniirog at minamahal? Amen. Si sister tumawa eh. Tapat po ba tayo? Amen. Kapag pinapahalagan mo yung katapatan na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos at ipinagkaloob sa iyo ng iyong mga mahal sa buhay, gagawa ka ba ng ikakasira ng iyong mga mahal sa buhay? Hindi. Ganun din. Kapag yung pananampalataya nating buhay ay naka-align sa nais ng Panginoon, hindi ka gagawa ng mga bagay na ikakasira ng iyong relasyon sa iyong Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Diba? Kasi naka-align ka eh. Naniniwala ka. Para yun nga, sa ating mga mahal sa buhay o sa ating trabaho. Dahil pinapahalagan mo yung katapatan mo sa iyong trabaho, hindi ka mag-uwi ng ballpen. Hindi ka mag-uwi ng, ano sabi doon? Kupunban. Diba? Hindi ka mag-uwi ng mga printer ano. Ano ibig sabihin? Kapag pinagkatiwalaan tayo at pinalagahan mo ko, kahit ito'y nagbibigay o ginagamit ng kaaway para ibisip ka, hindi mo ito makikita at hindi mo ito magagawa. Bakit? Yung paniniwala mo naka-align sa paniniwala at utos ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. Diba? Halimbawa, dito, madalas kapag nagkamali, lalo pag mga manager tayo, may posisyon tayo, minsan yung katrabaho natin, dito lang nakaupo, ay aakyat tayo, di mataas tayo sa kanila na. Nakanya ibig sabihin, pag nagkamali tayo,
Di ba? Sisisihin natin yung ating katrabaho. Dahil ikaw ay boss, sisisihin mo yung under mo. Bakit ko alam? Gawain ko po nung panahon mo. Pag ako makasira, tatawagin ka trabaho ko, ikaw na pumapatuloy ng trabaho. Tapos mangyari, iihi ako. Pagbalik ko, oh, ba't si Ryan? Pero alam mo yung si Ryan. Di ba? May mga instances na ganun eh. Pero, dahil naniniwala ka, yung pananampalataya mo ay binibigyan mo ng pahalaga. Hindi mo sisisihin yung katrabaho o kapwa. Bagkos dahil ikaw nagkamali, aaminin mo ito. At ikaw ang gagawa ng solusyon para malampasan. Amen? We are acknowledged our Madam Council. Yan pa naman yung unang points, acknowledge. Di ba? Kapag yung ating buhay na pananampalataya ay naka-align sa nais ng Panginoon, sa utos ng Panginoon, lahat ng pinagkatiwala sa atin, binibigyan natin ng pagpapahalaga. Amen? We believe in treating others with kindness, number 2, and respect. How we are in the road. Naniniwala tayo na sa pagtrato sa ibang mga tao ng may kindness and respeto. Kaya kahit late ka na sa trabaho, nagdadrive ka, driving behavior, kinat ka, parang kalmado ka, hindi ka pwedeng magalit. Bakit? Naniniwala ka at ito ang naayon sa Panginoon eh. Di ba? Hindi ka pwedeng magmura. Hindi ka pwedeng magsalita ng masama. Kasi naniniwala ka yung pagtrato ng kapwa ng may pag-ibig at respeto. Ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Amen! Amen? Pangalawa, our achievements. Pinagpala ka ng Panginoon, huwag mong gamitin mang-apak ng tao. Bagkos gamitin mo iyon para itulong sa iyong kapwa. Gamitin mo iyon para maging inspirasyon yon ng iyong kapwa. Achievements. Hello? Hi! Hi! Hello! Purihin natin ng Panginoon, purihin ng Diyos. Status ng ating pamumuhay. In what way? Possession. Well, sabi ko nga sa inyo kanina, pinagpala ka ng Diyos, gawin mo rin itong pagpapala. Gamitin mo rin itong pagpapala sa kapwa mo. Lingkod at sa kapwa tao na nangangailangan ito. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. We believe in helping those in need. Naniniwala tayo. That is according to the Lord. Na kapag tumulong tayo sa ating kapwa, sabi ko nabanggit ko sa inyo kanina, siya ang gagawa ng paraan para yung tinulong mo ay higitan pa sa itinulong mo sa iyong kapwa. Amen? Wala ka salat ka man sa iyong financial prayer. Diba? Financially stable ka, use it to help other people. Don't use it to degrade people. Hello. Seryoso. Kinakabahan. Choir leader ako. Ay hindi ka practice. Hindi ka pwedeng kumanta. Kung medyo mahinahin ang foundation ng spirituality niya, hindi ka attend. Tama naman, kasi may rules na gano'n, no sing, no practice, no sing. Pero may mga sitwasyon, mga way
na pwede natin gamitin na hindi ikakasira ng ating kapwa. Di ba, Sister Sheila? Yes po. Ganon, ang posisyon, ginagamit yan to encourage people, not to discourage people. Kapag yung position natin ay ginamit natin to discourage people, ay hindi yan naka-align sa kalooban ng Diyos. Naka-align yan saan? Ha? Kay S? Kalaban. Totoo po yan. Kasi tatandaan natin, sabi sa Biblia, 3 bahagi ng anghel sa langit ang pinabagsak ng Panginoon. Sabi sa pahayag. Ibig sabihin, punong-puno ng kaaway dito sa mundo ito. Diba? Punong-puno. Anytime can use their possession to deceive you. Anytime can use their impluensya para distract ka. But my dear brothers and sisters, kapag ang iyong paniniwala at pananampalataya ay nakaangkla sa kalooban at nais ng Diyos, hindi ka madadala ng kaaway. Bagkus, gagamitin mo iyon para ka magpatuloy, para ka maging biyaya at pagpapala sa iyong kapwa. Amen? We believe in forgiveness. Ayun, brother. Brother, ba't ko siya patatawarin So makabilang buhay yung sa makabilang bahay, sa bahay niya. Ba't ko patatawarin? Hindi nga Sabi ng Panginoon magpatawad ka para patawarin ka rin ng Diyos. Kung naniniwala ka doon, bukal sa iyong puso na patawarin ng isang tao. Brother nawala lang ako, yung ulam ko sa kitchen nawala. May pusa atang pumasok, 2 pa. Brother, yung sibuyas ko, kaisa-is ko na lang kasi malayo pa yung aking yung aking salary. Nawala, magluluto pa naman ako ng itlog. Gutom na ako. Galit na. Patatawarin ko ba yun? Of course. Ano ang sabi ng Panginoon? Para kita patawarin, patatawarin din kita. Patawarin mo muna ang iyong kapwa. Parang ganito lang yan. Gusto mong mahalin ka ng Panginoon, matuto kang magmahal sa iyong kapwa. Gusto mong patawarin ng Panginoon, anuman ginawa ng iyong kapwa sa iyo na hindi ka tanggap-tanggap at hindi mo talaga kaya maibigay yung pagpapatawad. Dahil naka-align ka, yung paniniwala mo ay ayon sa iyong pananampalataya sa Diyos, mapapatawad mo ang isang tao. Amen. Tatandaan mo, tingnan ko nga mga mukha niyo. Kapag ang isang tao ay hindi marunong magpatawad, kita sa mukha yan. Pero sa taong mapagmahal at nagpapatawad sa kapwa, maaliwalas ang mukha. Kaya tingnan nyo ang mga anak ni El Shaddai. Kahit walang pera yan, kahit may pinagdadaanan yan, pero tingnan mo naman ang itsura. Diba? Gwapo, masasaya, pinagpahal. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi sa James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Amen? Ano yung pangatlo? Act. Sabi sa James 2:17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Diba? Act on our faith, put into practice what we believe,
by actively engaging deeds of love, service, and righteousness. Kailangan pala yung ating paggawa na may buhay na pananampalataya, makikita ito sa ating ginagawa dahil nararamdaman ng ating tinutulungan na yung pagtulong mo ay may kasamang pagmamahal. Ramdam mo naman kasi yung tumutulong sa'yo na napipilitan lang eh. Ramdam mo naman kasi sa isang tao yung pagtulong sa iyo, dahil maraming tao, tutulong ako. Pero ang tunay, na may buhay na pananampalataya, ang kanyang ginagawa ay may kalakip na pagmamahal. At kapag may kalakip na pagmamahal, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ka mapapagod na tumulong, tingnan, hanapin yung mga tao na nangangailangan ng tulong. Amen. Palakpakan ninyo yung mga sabi ng service and righteousness. Kapag ang iyong pananampalataya ay buhay, namumuhay ka ng may katuwiran. At kapag namumuhay ka ng may katuwiran, laging nasa isip mo yung tumulong sa kapwa mo. Bakit? Kasi yun naman ang sabi ng Panginoon. Tumulong ka sa mga dukha na ikaw ay pinagpala, ipadama mo ang pagpapala at pagmamahal ko na ibinibigay ko sa iyo, sa iyong kapwa. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Ayaw kong tumayo. Minsan, kaya hindi natin makita ang nais ipakita sa atin ng Panginoon sa iyong paligid, sa iyong trabaho, sa iyong mga mahal sa buhay, maging sa iyong kapitbahay. Dahil ayaw talaga natin tingnan. Sarado yung ating puso. Kaya sa oras pong ito, mga kapatid, ito'y hamon ng bawat isa atin ng Panginoon. Sabi nga yung last Sunday Gospel, ipata, mabuksan. Kung talagang tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay, ang sabi ng Panginoon, ipata, mabuksan. Ibig sabihin, bukas ka sa mga taong nasa paligid mo. Bukas ka at makikita mo sila at nais ipakita sa iyo ng Diyos. Kaya ka pinagpapala ng Diyos dahil may mga tao sa paligid mo gagamitin ng Diyos para iparanas mo sa kanila ang pagpapalang buhat sa Kanya. Mga kapatid, gawin natin ang awiting ito. Hallelujah. Ang puso kong ito
takot tayo tanggapin ang ating Panginoon sa ating buhay. Kapatid, inaanyayahan ka ng Panginoon. May pinagkadaanan ka sa mga oras na ito. Mabigat ang iyong karamdaman dahil sa sitwasyon mayroon ka ngayon. Kapatid, hayaan mong buksan ang iyong puso. Tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Ako'y nakatitiyak. Ang kabigatan na yan, kukunin ng Diyos. Kalingan mo yan, matagal mo nang ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay pagpalain ka. Pasaganain ka. Pagalingin ka sa lahat ng uri ng karamdaman. Kalooban ng Diyos na maging maginhawa ang buhay. Hallelujah. Spiritual life, Panginoon. Salamat at muli pong pinaalala sa bawat isa sa amin na kaya pala masagana ang aming buhay, maayos ang aming trabaho dahil nais mo palang gamitin namin ito para sa mga tao nasa paligid namin na nangangailangan. At ito ang nagbibigay patunay na isang lingkod ka, isang lingkod kami, at higit sa lahat, buhay ang aming pananampalataya. Panginoon, sa oras pong ito, Panginoon, amin pong itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito na kagalingan ipagkaloob sa kanila, Panginoon, nila Sister Jenna Mosqueda, Jane Pabor, Nita Elmer, Efren, Kenneth John, Rosario Licap, Radam Reyes, Grace Corpus, Pilomena Bailo. Tunay nga na ikaw ang dakilang manggagamot, Panginoon. Sa iyo lahat, walang malalang sakit. Sapagkat sa iyo'y lahat posible, malalaman o ito hindi, lahat ito'y magkakaroon ng kagalingan sapagkat ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Amin rin pong itinatas iyo, Panginoon, ang lahat ng kaluluwa, ang mga kaluluwa nila Sister Reta B. Dueñas, Edwin Pascua, Gracel Corpus, Arnie Natividad, Alfie Natividad, Arlene Natividad, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na punong-puno ka ng habag at grasya, Panginoon. Kaya
Sa pamamagitan niyang Panginoon, hanguin po sila Panginoon at iparanas mo sa bawat isa kanila yung pangako mong silid na iyong inihanda sa kaharian mo, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, ang aming kapatid na naghahanap ng trabaho. Kami po'y nagkakaisa, 10 dito sa iyong banal na gawain, na ang aming kapatid na si Arnie Natividad ay magkakaroon na ng trabaho na daan mo sa kanyang Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, ang aming kapatid na iyong pinagpala, pinaralas mo ang iyong biyaya at pagpapala sa mga kapatid ko ito. Sila po'y nagpapasalamat, sila Villeras and Dueñas family, Pascual Duran family, Licar family, Pabalate, Pahingayan families, Agustin and Angie family, Erlendo C. Cuaterno and family. Panginoon, kami naniniwala na ang iyong masaganang biyaya sa kanila, ito'y daan para maging biyaya din sila ng pagpapala sa iba, Panginoon. Ganyan din po ang mga kaluluwa, Panginoon. Ang mga kaluluwa, Panginoon, nina Buenaventura Juarez, Corazon Juarez, Lama Lanar, Sosima Simon, Efraim Valentina, Anasia Oso Kilam, Rodel Jerusalem, Beneta Jeroy, Antonio Natividad Jr., Panginoon. Kawan po si't kahabagan, hanguin patungo sa iyong kaharian, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, ang mga kapatid ko pong naglaan ng iyong oras, ng kanilang mga oras dito po sa iyong banal na gawain. Alam ko po, Panginoon, may laan kang biyaya sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Ganyan din po, ang hawak namin mga kamay, Panginoon, mga prayer request, Bible, ano man pong nakapaloob dito sa aming mga bag, Panginoon. Lord, pagpalaan mo po, iparanas po sa kanya ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapala, Panginoon. Nang sa gayon, sa bawat pagpapalang tatanggapin ng bawat isa, ito'y magagamit sa mga tao nangangailangan at makita na ikaw ay totoong Diyos at makita sa kabawat isa sa amin na buhay ang pananampalataya na iyong pinagkaloob sa bawat isa, Panginoon. Mga prayer request, mga kaloob na nakapaloob po doon, Panginoon. Nasulat at hindi man nasulat, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang Diyos na may alam ng lahat. Kaya kami naniniwala, Panginoon, ngayon pa lang ay unti-unti nang ipagkakaloob mo sa bawat isa at mga nakasulat doon, answered prayer na, Panginoon. Sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon, divine protection and guidance at pagkaloob sa bawat isa, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, makarating po ang bawat isa sa aming uuwian ng safe and sound, nakasama ang libo-libong anghel at higit sa lahat may tuwat galak na namumutay sa kanilang mga puso, Panginoon. At muli, ito po ang aming summit dalangin sa pangalan mo, Jesus, amin sa kanama, ng anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos sa buhay. Amen. Praise the Lord. Sa lahat po ba yung pinagpala? Amen. At maraming tayo po makakaupo sa mandali. At maraming salamat po sa ating kapatid na ginamit na ating Diyos sa buhay. Kasi kay Brother Albert sa naman, talaga naman tunay na pinagpala, At kailangan po tayo laging ang ating pananalig ay may kalakip na gawa. Amen. Ano man ang ating hilingin?
ang lahat ng ito ay magkakaroon ng katuparan sabagat ang ating faith sa Diyos ay matibay po tatak. Amen! At siya'y nag-iwan sa atin ng 3 A's to translate our faith into action. First is acknowledge, and then second is align, and third is act. Kailangan po natin yan gawin para ang tunay na pagpapala ng Diyos is natin. Amen! At ang lagi po natin tatandaan, ang pananalig na may kalakip na walang kalakip na gawa ay patay. Pero mga ating pananalig na may kalakip na gawa, yan ay buhay. Amen! At salamat po sa Diyos at ating pong ngayon ay ating dugan ng isang awitin na happy birthday ating kapatid, Brother Angel! And Canlas family, ayan. At tayo po dito, ayan. Sister, dito po tayo. Ayan, dito po tayo. Happy birthday! It's my birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy, happy, happy birthday! Say more, kakain! Kami ang kakain! Happy, happy, happy birthday! Ay mabusog yung kami! Ayan po, happy birthday po mga kapatid. Ating po tinatawagan ating Brother Albert Sanawan para po magbigay ng pinagpalang panalangin sa inyo po at sa ating Mga kapatid, samahan niyo po ako sa ating panalangin. Ito po natin mga kamay sa ating mga kapatid ito. Dahil ang Diyos, magpalang Ama Yahweh Shaddai, una sa lahat ng bilang pupuri at nagpapasalamat sa katagumpayan ng iyong banal na gawain. Salamat po sa iyong banal na salita na iyong in-impart sa bawat isa sa amin. Sa oras pong ito, amin pong tinataas ang aming mga kapatid na kung saan muli mong binigyan ng isang taon na naman para i-celebrate yung kanilang birthday, kanilang kapanganakan. May mga meeting sila sa kanilang buhay, desire sa kanilang buhay. Lord, ikaw nakakaalam at kami naniniwala na naman ang kanilang dalangin, meeting, inyo pong ipagkakalog sa amin. Lord, pagpalaan mo ang kanilang mga trabaho, pagpalaan po ang kanilang mga mahal sa buhay, pagpalaan mo po ang mga nais nilang gawin, Panginoon. Samahan ng tandahimala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Bigyan kalakasan, hindi lang pangangatawan maging espiritual. At dalangin po namin, Panginoon, na lagi po silang iingatan sa mga silang dako pumaroon. Ang mga mahal nila sa buhay, bagamat malayo, kami naniniwala, malayo man sila ay malapit din sapagkat kami naniniwala, gabay at patnubay sumasa kanila na nagmumula sa iyo. Muli, ito pong aming samong dalangin sa pangalan mo, Jesus. Aming salamat na Diyos Espiritu Santo. Amen. Lord, happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Magpakailanman. Glory to God. Praise the Lord. Amen. Dito na po tayo sa unahan na tayo